Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Ngayon ay tingnan natin ang masamot-saring mga issues na pinag-uusapan ng ating mga kaibigan. Halimbawa, very interesting itong exchanges ng ating kaibigan si Kap JLBS Jose Luis. Siya ang nagbigay ng issue na ganito. Good evening, Doc Hill, J. Nicolas Jr. Ang isang broodcock na nangangayaw during molt, mababa po ba ang kanyang level of stress threshold? Sa maiksing kasagutan, diretsahan, yes, Kap, ang nangangayaw na manok during molt ay talagang mababa ang kanyang level of stress threshold. Maganda ang comments na binigay ni halimbawa ni Carlos Ledesma. Sabi niya, part of the selection process na at yung mga nagpapakita ng ganon na traits hindi pwede gamitin sa program. Yes, true. A molting bird is a sick bird. Ako rin, madalas kong sabihin yan. Sabi ni Carlos Ledesma, nagbibitaw po ako occasionally ng heavy molt. Short lang pero hindi normal practice. Ang sparring during molt. Makikita naman lalaban ang manok o hindi. So pinapatunayan lang ni Carlos na talagang may manok na matapang, pag binitaw mo kahit naglulugon, lalaban. Yung iba, hindi. Kaya sabi nga niya, hindi naman normal na practice ang pagbibitaw ng naglulugon na mga manok. Okay, nag-share si Benson Chua. Sabi niya, I once read that cock's testosterone level becomes lower during the molt. To quantify the statement, when using a molting cock to breed, usually the fertile eggs are below 50%. However, some bloodlines are really full of testosterone, kaya matapang kahit lugon, but in general, they are less aggressive. Okay, agree ako rito sa sinabi rin ni Benson Chua at agree din ako sa sinabi ni Carlos Ledesma. Tama nga naman, subukan nyo mag-breed ng naglulugon na broodcock, mababa ang fertility dahil gaya ng sinabi ni Kap, talagang mababa talaga ang testosterone, yun din ang sinabi ni Carlos. So, a molting bird is really a sick bird, kaya mababa ang kanyang testosterone, kaya mababa rin ang kanyang threshold pagdating sa stress. Sa Sabong Forum pa rin, itong kaibigan nating si Ivan Panghulan. Magandang umaga po sa mga fellow breeders and chicken lovers. Ano po yung criteria nyo na tinitignan sa pagkal ng ating mga cockerels habang nasa range pa lang sila hanggang sa ma-harvest? Iisa ang kasagutan ni RGBA Lahing Mangyan at ni Ferdy Virgiliana. Ang binabanggit nila, kalpag sakitin. Okay, Ivan. Agree ako kay RGBA Lahing Mangyan at kay Ferdy. Dahil ang number one criterion sa pagkal na manok ay ang kanyang kalusugan. Pag siya ay sakitin o bansot, mas mainam ikal mo na siya. Unang-una, kung siya ay sakitin, pwedeng siya ang panggalingan ng iba't ibang sakit na lilipat doon sa mga healthy na manok mo. Sayang yung maraming manok mo na healthy na madadamay lamang dahil sa isa o dalawa na sakiting manok. Mas mainam, ikal mo na sila. So, huwag mong isama ang mga sakitin sa masisigla. Kawawa yung masisigla, mahahawa sila. Sa Sabong Forum pa rin, galing kay Paula Ikingumba, 1850. Doc, baka pwede pong makapag-request kung paano po ang step-by-step na pagvavaksin ng ating alagang sisiw po. Okay mga kaibigan, maraming beses na akong nagbigay ng programa sa pagbabakuna ng mga sisiw. Pero sa tenor ng katanungan ni Paula, siya ay beginner. Sabi ko nga, yung mga veterano, medyo pagbigyan nyo yung mga beginner dahil sila ang susunod na magpapatuloy dito sa sport na ating minamahal. So, anyway, Paula, kung gusto mo, tignan mo yung thumbnail ng EDL Technologies. Nandun lahat yung mga programa na ginawa ko. Pero dahil ikaw ay nagtatanong dito at isa kang beginner, sa tingin ko, dalawa ang bakuna na kailangan ng manok dito sa Pilipinas. Yan ay yung panlaban sa peste at yan ay panlaban sa bulutong. Yung ibang mga bakuna, depende sa pangangailangan ng iyong mga manok. So, halimbawa, yung laban sa peste, dalawang klase yan. Yung B1B1, ito yung ibinibigay sa first 10 days. So sabihin natin 7 days, 1 week. Yung Lasota, ito yung binibigay pang booster shot.
after 2 weeks. So, pwede mong ibigay bandang 3 weeks. So, 1 week, B1B1, 3 weeks, Lasota. Panlaban sa peste yan. Ngayon, ang pagbibigay ng booster shots, depende sa pangangailangan ng iyong farm o dun sa nangyayari sa paligid mo. Kung madalas magkaroon ng peste sa lugar mo, mag-booster shot ka every 2 to 3 months. Kung hindi naman tumatama ang peste, sabihin ng mga kaibigan natin, ay hindi ako nagbabakuna, hindi ako tinatamaan. Maswerte kayo dahil walang dumadaan na peste. Kahit na 6 na buwan, 1 taon kang hindi nagbakuna, kung walang dadaan na peste, safe yung manok mo. Pero oras na may dumaan na peste at hindi ka nakapagbakuna, halimbawa ng Lasota, tatamaan ka ng peste. Ang peste walang pinipili. Sisiw man, tandang man, pulet man, inahin man, o kahit na 5 taon na ka, kung hindi nabakunahan yan, tatamaan ng peste. Ngayon, ano ang duration of protection ng mga bakuna gaya ng Lasota at yung B1B1? Ito para sa iyo, Paula, ito para malinaw, ha? Pag nagbigay ka ng unang B1B1, karaniwan, ang protection niyan ay good for 1 month. Pag nagbigay ka ng pangalawang booster shot, halimbawa sa 3 weeks, karaniwan, ang duration of protection ay mga 2 months. If after 2 to 3 months, nagbakuna ka ng pangatlong Lasota, ang duration ng protection niyan ay about mga 3 months din. Pagdating ng pang-apat na bakuna na booster, baka hindi umabot ang 4 months ang duration of protection kung maraming peste sa lugar nyo. Yan ang dahilan kung bakit nagbibigay ng killed vaccine na booster. Kasi ang killed vaccine, ang duration of protection niya umaabot ng 6 months to 1 year. So, sa bakuna pa lang ng peste, makikita mo, Paula, na walang standard na programa. Ang pagbibigay ng bakuna ay ayon sa pangangailangan ng farm mo, ayon sa pangangailangan ng area or vicinity ng lugar mo kung maraming napepesteng manok or wala. At ang isang palatandaan din ay kung maraming Tagalog na manok, Bisayang manok sa Visayas area, maraming layers, maraming broilers, kung nagkakapeste sila, mainam kahit na wala pang 2 to 3 months, mag-booster ka ng Lasota. Yan yung unang bakuna kasi peste ang number 1 na problema sa Pilipinas at yan ay walang gamot. Pangalawa, na importanteng bakuna sa Pilipinas, iyan yung sa bulutong. Sa dami ng lamok sa Pilipinas na naglilipat ng virus ng fowlpox, kailangan talaga magbakuna ka para sa bulutong. Halimbawa, normally ang bakuna ng bulutong ibinibigay pag 4 weeks o kaya 1 buwan, yung sisiw. Kung minsan kung mabalahibo ngayong pakpak, binubunot yon para hindi sumabit yung bakuna pag inilagay mo sa wing web yung bakuna. Ngunit kung tinatamaan ka halimbawa sa farm mo, as early as 3 weeks, bakit ka magbabakuna ng 4 weeks? Wala nang kwenta yung bakuna mo. Magbakuna ka as early as 2 weeks. Sa aking farm sa Bataan at sa Bulacan, tinatamaan ako as early as 10 days kung minsan. Kaya at 5 days nagbabakuna na ako ng fowlpox. Yun nga lang, binubunot ko yung balahibo para hindi sumabit yung bakuna. Noong una, tinatanggal ko yung isang pricker para isang needle lang. Bandang huli, sinubukan ko, 2 pricker, wala namang problema sa manok. Again, Paula, ulitin ko, ang programa ng pagbabakuna ay ayon sa pangangailangan ng iyong farm gaya ng illustration na ginawa ko tungkol doon sa timing ng pagbabakuna ng fowlpox. Okay, yan ang 2 main bakuna, Paula. Pero kung ang lugar mo ay may history ng gumboro, kailangan magbigay ka rin ng gumboro. Ito yung 3rd na sakit na prevalent ngayon dahil maraming broilers and layers. So kung yung lugar mo ay may mga malapit na farms ng broiler at layer, mainam magbigay ka rin ng gumboro. Karaniwan, ibinibigay yan at 2 weeks at saka 4 weeks. Pag ganyan ang programa, makita mo, 1 week B1B1, 2 weeks gumboro, 3 weeks Lasota, 4 weeks booster ng gumboro. Yung fowlpox, pwede mong isabay sa 4 weeks, sa 3 weeks, sa 2 weeks, kahit sa 7 days, ayon sa pangangailangan. So yan ang pinakasimpleng programa. Yung ibang mga sakit, kung meron man, yan ay gagawin mo lamang yung pagbabakuna pag kailangan sa iyong farm, gaya halimbawa ng Marex, Oryza, Fall Cholera,
at marami pang iba. Pag ganyan ang karaming bakuna sa iyong programa, mas mainam magpatulong ka sa mga technical ng excellence. Tutulungan ka nila na gumawa ng programa ayon sa iyong pangangailangan. Mga kaibigan, marami pang health concerns ang gustong linawin ng ating mga maginoong magmamano. Yan ay papaliwanag natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o yung tinatawag nilang for show, health is always number one.